The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone. Kasens, it's time to shine. Money Talks sa afternoon grind. Budget tips na on the go with Talking Sense, a Sensory Go. Not just one, not two, but three financial besties ang inyong makakasama ngayong hapon dito sa ating programa. Tama. So, 3 yung tagapayo pala ang peg natin dito, mga Yes. partners. So, good afternoon, mga kasens. Ako pong muli si Mrs. G. And ngayong hapon, samahan niyo po kaming gawing makinang. Wow, Nax. Ang ating financial journey. Ako naman po si Rose Gold. At ako naman po si Brenkitan, isang hapon na naman na makabuluhang usapan tungkol sa ating mga kaperahan. This is Talking Sense, make your money make sense. Batiin natin ang isang maganda pa kayo sa hapon. Lahat ng ating mga tagapakinig at mga manonood sa ating Facebook Live via our Facebook page. At wag natin syempre kakalimutan na mag-like and share sa ating Facebook, X, Instagram, and YouTube account at Radio Agri 90.1 FM. Syempre, isang magandang hapon sa ating hardworking and dedicated Director 4, Dr. Jonicio G. Alvinia, and Deputy Director Sir Joel V. Dator. And batiin din natin syempre yung mga butihin at masisipag nating mga farmers na ngayon nakikinig sa buong Filmec community na nakatutok sa kanya-kanya nating mga kaopisina. Syempre yung mga kasamahan nating mga naka-travel, lalong-lalo na yung mga drivers natin. Ingat po sa ating lahat. At sa Finance Division, hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan. Hi mga partner, kamusta kayo? First time to na magkakasama tayong tatlo dito ha. Parang bardagulan na to, no? Rumble. Tama ka dyan. And ayan, bilang tayo po ay palaging mga busy persons and dahil tayo ay, alam mo yan, nag-aabang ng ating inaasam-asam na sahod. Ayan, wag natin kalimutan mga kasens, mga karadyo Agri, ang ating 50-30-20 rule. And speaking of 50-30-20 rules, ating budgeting last episode na pag-usapan natin at nakakuha tayo ng mga aral at kaalaman mula sa ating financial advisor, guest, at co-worker na si Miss Joy. So sa mga hindi po nakapanood ng ating last episode ng Talking Sense, patungkol sa 50-30-20 rule, ang episode replays po ay available na sa ating YouTube channel. Just search Radio Agri 90.1 FM. Tama, at alam kong lahat ng nakinig sa episode natin na yun ay natuto. Tulad ko, kung paano iset ang priorities at itrack din ang expenses. I-monitor mo kung saan napupunta ang pera mo para nang sa ganon matrack mo saan ka sumobra, saan ka sumusobra, at saan ka nagkukulang para alam mo kung saan ka kailangan mag-adjust. Yes. Hindi pwedeng puro sumusobra o kumukulang na lang, di ba? Awareness and willingness to adjust is the key. At bilang pagpapatuloy, sit back, relax at patuloy tayong tumutok via our Facebook live stream at napapakinggan dito lamang sa Radio Agri 90.1 Filmec, kasaganaan para sa bayan. Huwag na natin itong patagalin pa mga partner. Correct. Mga ka-Radio Agri, excited kaming pag-usapan ang isang napakahalagang topic na siguradong makaka-relate ang marami. Yes, at alam kong meron ako nito, mga partner, no? Meron ka rin nito, Mrs. G, at syempre, hindi mo mawalan nito si Brenkitan. And sabi nila, inevitable nga raw ito, at kaya tiyak na marami ang makaka-relate dito. Tama, at napapanahon, grabe yung topic natin. Kaya Yes. naman wag na nating patagalin pa ito. Excited na ako dahil alam kong kailangan ko ito. Gano'n ka-excited? Yes, kailangan niyo yan. At kailangan natin Kinakabahan lahat nga to. ako eh. Let's dive deeper this afternoon sa ating pangatlong episode ng Talking Sense na may title na Till death do us apart when borrowing breaks or builds lives. Yes. Usapang utang naman tayo ngayong hapon mga kasens, isa sa mga pinakamabigat at minsan pinakamasakit na bahagi ng buhay pinansyal ang nakakatakot. utang. Yes. So, hindi natin maikakaila, di ba, mga partner ko? Lahat tayo, in one way or another, ay nagkaroon nito. Di ba? Ang pagkakaroon po ng
utang. So, kung may taong walang utang, edi sana Sana all. Pero kidding aside, hindi naman all the time mali ang umutang, di ba? Tama partner, kaya nga sabi sa title natin, kailan nga ba nakakabuti at kailan ba nakakasama ang pag-utang? Kailan nga ba ito nagiging tulay sa tagumpay at kailan ito nagiging gapang patungong pagkasira? Holo, Bigat. pagkasira. Grabe, ang bigat-bigat pakinggan. Kasi totoo naman, minsan yung utang kasi parang kontrabida sa buhay natin yan, no? So, pwedeng magdulot ng stress. Ayan, nagkakaproblema, mga away. So, pero tatandaan natin, hindi lahat ng utang ay masama. Kaya ngayong araw, alamin natin kung kailan nga ba ito delikado at kailan maging pwedeng daan tungo sa ating tagumpay. Pwede pala yun, mga partner, no? May mga ganun palang teleserye ways. pala Yes. siya. Pero totoo yan, kasi sa totoo lang din, ang utang, minsan love story, pero madalas, Horror. Scary. nakakatakot. Ayaw natin yan. Parang kapitbahay lang yan, no? Minsan mabait. Oo. Minsan toxic. Charot. So, Sorry kaya po, for ha? today's episode, hihimayin natin yan. Dahil ang utang, hindi lang black or white. So, meron tayong good debt, meron din tayong bad debt. At syempre, either good or bad, meron tayong mga lessons na matututunan. Yes. Kaya without further ado, alamin na natin ang dalawang mukha ng utang. Two-face. Two-face pala siya. Doble cara. Oo. Dalawa lang ba? Dalawa lang. Mga kasens, kailan nga ba nakakasama ang pangungutang? Yes, at yan, without further ado, punta po tayo sa ating segment 1, When Debt is Dangerous. So, bago ang lahat, so unahin muna natin, ano nga ba yung bad debt? Mga kasens, mga karadyo agri, inuulit po natin ha, hindi po ito yung isa sa mga host ng Radyo Agri na si Ate Si Ate Badet. Badet. Iba yun. Hi, Ate Badet. Shout out. Shout out kay Ate Badet. Bad debt. Ano nga ba ito, mga partner? Siguro from the word itself na lang, mga partners. So, kung halimbawa, umutang ka para lang may pambili ka ng bagong cellphone. Luho. Deserve ko ito. Bagong sapatos. Mag-travel, umutang para may pang-travel. So, kahit wala naman sa budget, delikado yan. Ako naman siguro matuturing ko na bad debt kapag buhol-buhol na yung utang. Nagsisimula na makatanggap ng mga collection calls, overdue notices na isa sa mga consequences kapag meron kang utang. Phone calls dyan, messages, letters minsan na pinapadala sa bahay Masowa ka. kapag sobrang tagal mo nang hindi ka nakapagbayad. Tuloy-tuloy na unknown numbers ang tumatawag sa'yo kasi overdue na yung pera o yung gamit na kinuha mo. Correct. Black app, orange app, tsaka blue app. Parang lahat pay meron ako. Yung mga pay na yan. Alam mo na ang Mga solusyon play. dyan, mag-airplane mode. DND. Akala ko itatapon yung SIM. Akala ko puputulin. Yan. So ito ha, kayo ba mga partner, naranasan nyo na bang gumamit ng CC na sabi nila pag nagkaroon ka nito ay hindi ka magsisisi. Pero bakit ganon? Pero laging, di ba, pagka may SOA tayo, may babayaran tayo. Parang laging minimum lang. So, naranasan nyo na ba ito na minimum lang yung binabayaran natin? O kaya gamitin yung isang loan para Makabayad. bayaran yung isa pa ulit na loan. Tulad na lang dyan, umutang ka kay Pedro para mabayaran si Juan. Akala mo solusyon, pero hindi. Lumipat lang yung problema. Ngayon, si Pedro ang mamomroblema sa'yo. Problema ka pala eh. So, kasama na rin yung tinatawag natin na bad debt ay yung mga utang na wala talagang plano kung paano to babayaran. So, delikado po yan ha. Kumbaga, yung borrowing natin is walang repayment plan. And may mga pagkakataon na mangungutang tayo kasi kailangan talaga. Hindi naman natin may iwasan talaga yung mga partner, no? So, pero dahil wala kang repayment plan nga, ang ending, naipon yung utang mo at the same time, na-stress ka pa. Correct. Diba? Pero I just want to share, may napanood akong video patungkol dyan na marami raw dahilan kung bakit nangyayari to. So, una, lack of financial literacy. So, sabi pa nung host, it's not how much you earn. It's how you manage what you earn. So, hindi pala siya sa dami ng kinikita natin, kundi having the knowledge kung paano mo i-manage kung ano lang yung kinikita mo. Siyempre, papasok na naman dyan yung nakaraan nating topic, yung golden ratio ng budgeting. Dapat alam mo kung paano mo hahatiin ang income or earnings mo depende sa priorities mo. Golden talaga. Golden 50, ratio 30, talaga. 20. Kailangan talaga yun. Tama yan. And pangalawa na rin kung bakit nagkakaroon ng utang na hindi mo alam kung paano mo siyang babayaran. Minsan emotional decision making siya, di ba? Impulsive. Ayan, yung mahirap panic, may pressure, di ba? Deserve Peer ko to. influence. Ayan, dahil dyan, ayan, Parang patungkol utang sa akin to. agad-agad. Patama pa more. Huwag ka muna dyan, friend. Oo.
Ayan, so parang dumaan nga rin yan sa feed ko, no? Parang yung pangatlo ba dyan is yung overconfidence? Sa inyo dumaan? Sa akin wala. Hindi ba dumaan sa iyo yun? Wala Masyado sa ka akin kasing yun. busy partner, kaya hindi mo siguro naghaharap mag-Facebook. Pares kayo ng nakita sa feed. Tama ka doon, Miss Rose Gold, Pangatlo ay yung overconfidence. Kasi nandyan yung pag umutang ka, iisipin mo, makakabayad din naman siguro ako dito, no? Siguro. Oo, siguro. Yun nga ang Yes. problema dyan, yung somehow ay hindi plano. It doesn't Correct. provide assurance dahil dyan nawawalan ka ng control sa mga bagay-bagay. Kaya ka nagkakaroon ng utang kahit hindi mo na alam paano ito babayaran. Or kung wala ka palang balak, bayaran. Correct. Exactly, mga partner. Kasi ang utang ay hindi magic. Sana nga, pwede Yes. magic ka, no? Parang yan yung gusto nating mangyari na pag umutang tayo, wala tayong babayaran. Sana wala na lang. Pero Naglago na lang Oo. siya, yes. Hindi gano'n. Nabili mga yung gusto, friends. nakakuha ng pera, tas wala na. Tapos na. Tapos na doon. Okay, so hindi siya parang magic na kung saan na lang siyang mawawala Correct. doon sa bill natin. And yan ang nagiging ugat naman ng maraming problema. Tandaan mga kasens, mga karadyo agri, kung may deadline, ang utang ay dapat may schedule din ang bayad. Kasi di ba nagkakos din ito ng somehow mental problems Oo. sa nautangan natin. Kaya dapat talaga magkadugtong yan, deadline schedule. Laging magkasama dapat yan. Kaya Deadline/schedule. palagi nating pag-iisipan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lagi nating pagtatlong isipan bago tayo gumawa ng desisyon kasi mahirap magsisi, never yung nasa unahan, laging nasa huli. Correct. Miss Rose Gold, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina tungkol sa credit card. Walang bambayad ng buo sa CC due, kaya ginagawa babayaran ng minimum amount. Tapos, kaskas pa din ng kaskas. Yun, yung mga bagay na Yes, kaskas ako kasi pa more. parang feeling ko kapag ganun I got plenty para lang makapagyabang. Ganun yung mga sinasabi May nila eh. pang-post tayo, Oo. pang-story. Tas sa Bragging. susunod, tama, bragging. Tas sa susunod, ang babayaran mo na naman sa due date mo is minimum. Correct. Naiipon lang. Tama ka dyan, no, Brenky? Tawag dyan debt cycle o yung mga paikot-ikot lang na utang. Sarah Jico ba yan? Ikot lang. So, akala natin nakakaraos tayo, pero lalo lang pala tayong nalulubog. So, yun yung mahirap takasan kapag ka nasimulan na natin. Yes. Eto pa, mga partner, no? Feeling ko maraming makaka-relate dito. At ang masama pa dyan, nakautang ka na nga, tinago mo pa yung utang mo sa pamilya o Aray. sa asawa mo. So, malaking warning sign yan, mga karadyo agri. Dahil Correct. ibig sabihin, hindi mo na kayang harapin ang realidad ng iyong utang. So, ito po yung mga bad debt na sinasabi natin. Pwede pa yan pagsimula ng away mag-asawa. Isipin mo na lang na Tama yan. normal ka kapag kasama mo yung asawa mo o yung karelasyon mo. Pero paglabas, pag hindi mo na siya kasama, pag nasa trabaho ka, naghahagilap ka ngayon. Kung paano ka makakabayad, kung sino yung uutangan mo, kung kanino ka mangunguha pantapal Correct. sa nahiraman mo. So, dahil dyan sa mga sikreto na yan, pwede pa yung pag-ugatan ng mga mas malalalim pa na problema. No? So, kaya nga sabi nila, pag mag-asawa, number 1 na dapat makakaalam ng mga problema ng isa't isa ay kayo lang mag-asawa. So, sabi nga, communication is the key para sa isang healthy na pagsasama at lalong mahalaga ang financial transparency sa ating mga mag-asawa. No? Talaga naman, misis na misis ng datingan ng ating Mrs. G. Yes, alam mo yan, Miss Rose Gold. Yes. Ang fruitful ang discussion. Correct. Gano'n ka Kasi hindi ako makarelate Hindi ako makarelate doon. Mag-asawa ka na rin, partner. Wala akong karelasyon So, yun mga kasens, nating nakikinig sa kanya-kanya nating mga lugar. Anong utang ang pinakamahirap kayong bayaran? Pwede silang comment true, no? kung gusto nyo dyan. So mga kasens, mga karadyo agri, pwede po tayo mag-comment down below. Ako naman ang key takeaway ko no sa discussion natin sa unang segment. Pwedeng walang bad debt. Kung ang utang natin ay malinaw ang purpose. So realistic ang payment plan at may disiplina sa pagbabayad. Tama. Kasi yung utang natin, pwede rin yan nating maging stepping stone, Diyan naman papasok yung good debt. Ayun. Yan. Tapos na tayo kay bad debt. Yan, parang ito, gusto ko itong pag-usapan Balik na rin naman natin ngayon. Talakayin naman natin kung kailan nakakabuti ang pangungutang. Pwede pala yun mga partner. No. Hindi lang basta pag nangutang ka tatakbuhan mo. Hindi mo Correct. babayaran. No. May kinapupuntahan din pala. Yan. So, kayo po mga nakikinig at mga viewers natin,
pwede po tayong mag-comment sa ibaba ng ating mga screen. And pwede rin po tayong mag-text sa ating hotline 0962-119-7445. And kailan nga ba nagiging makatwiran ang pangungutang? Ngayon naman po ay talakayin natin ang ating segment 2, When Borrowing Makes Sense. Alam niyo, parang kultura na kasi sa atin dito sa Pilipinas. So, parang naging tabu o bawal pag-usapan ang utang. 'Di ba? Kasi parang pag may utang ka, parang wala ka Kanyang ng kawali ka. disiplina. 'Di Ayoko ba? yan. Parang pabigat ka na. Hindi ka marunong mag-manage ng pera. 'Di Hindi ba? walang kinapupuntahan ng sahod, mga ganun. Parang ganun ang mindset ng tao pagka sinabing may Pero utang. May kasi utang parang yung tao hindi naman ngayon. natin maiiwasan kasi correct. Hindi talaga. magkaroon ng Kailang utang. kasama na sa buhay yun. Lalo Ang pag walang pangungutang. sahod. Kakambal. Kakambal na. Yes. Pero ang totoo niyan, hindi lahat ng utang ay masama. May tinatawag nga tayong good debt. Utang na nakakatulong sa iyo para gumanda ang kinabukasan mo. May kapakinabang Kapaki-pakinabang. kapakinabang na Nabulol ka doon, partner. napupuntahan. Correct. And kaya nga mga ka-sense, let's put in mind na hindi lahat ng utang ay kontrabida. So minsan, ito pa ang magiging bida para matupad natin yung ating mga pangarap. Sandali lang no mga partner. So, hindi talaga puro bad, hindi puro good. Balance. Balance May dapat. bad, merong good. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba nagiging good debt ang isang utang? Well, from Google, ang good debt Best daw friend ay, Google. my best friend Google, ang good debt daw ay the money you borrow for something that has the potential to increase in value or expand your potential income. Kumbaga partner, ito yung may mga long-term value, Oo. no? So, ito yung mga utang na may malinaw na layunin o possible na ROI o yung return on investment. Tama, partner. Isang magandang halimbawa dito ay yung mga educational loan. Kung uutang ka para makapagtapos o para sa kursong makakapagbigay ng mas magandang buhay sa hinaharap, Ganyan. smart investment yan. Why not, di ba? Yes. Kung yun lang yung way mo para makapagtapos Oo, ng pag-aaral kung talagang mo. medyo sadlak sa, tama ba? Sadlak? Sadlak. Grabe sadla. Muddy poverty. Nasa laylayan ng lipunan ba yun? Nasa laylayan, Yes. Muddy poverty. Kasama na rin dito mga partner, no, yung ating tinatawag na housing loan. Imbes na magbayad tayo ng rent, buwan-buwan, 'di ba? Kasi may mga naka-apartment, parang pag nagbabayad kasi tayo ng buwan-buwan, still yung nirerentahan natin ay Kung hindi natin pag Hindi may-ari. siya napupunta Oo, yung sa may-ari. Nangungupahan lang na talaga. Pero kapag tayo ay nag-avail ng housing loan, nagbabayad nga tayo ng rent buwan-buwan, pero at the end of the day, Napupunta. Sa atin Sa atin pa lang Correct. napupunta. Ay, di ba? Napakainam naman ng ganun. And hindi rin natin maiiwasan nun yung mga emergency loan, no? Pag may Yes. mga kailangan tayong biglang nagkasakit, mga biglaan, no? Kailangan ng pambayad sa Tapos wala kang hospital extra. bills, correct. Oo. So, basta ang mahalaga lang naman dito, meron tayong malinaw na payment plan. Ayun. Parang hindi nakalagay dito sa amin yun eh. Acceptable yun, di ba? Hindi naman natin siya maiiwasan. Isa pa dyan yung business loan kung nangutang ka para mag-business. Business. Why not? Kasi kita mo, hindi naman pwedeng mangungutang ka nang wala kang plano. Correct. Kapag nag-risk ka sa ganung bagay, dapat meron ka talagang clear na plans para talagang matupad yun at para mahawakan mo yung pera ng maayos at hindi masayang. Yes. Kaya yung mga feasibility studies nyo dyan, Oo. bigyan na natin ng katotohanan. Gawin na nating makabuluhan. Utang na Oo, correct. So, speaking of business loan, meron akong kakilala na small business owner na naging matagumpay dahil sa utang. Wow, sino ba yan? Parang masarap siyang Parang maging ako hindi friendship. kasi ako nagtagumpay sa inutang ko. Same. Buti pa Yes. to, no? Tindera siya ng gulay. So, yung sa mga palengke. naka-bike na nag-roll rolling. Yes, rolling. So, ngayon, there was a time na nagkaroon siya ng opportunity na makakuha ng pwesto sa loob ng palengke. So, mas malinis, mas maraming tao, pero kailangan niya ng 30,000 para sa pwesto. Panimulang puhunan, di ba? Kasi sa negosyo talaga kailangan mo ng bigger market eh. Para lumago ang business. So partner, yung nangutang ba siya o saan niya, talagang pinangsimula niya yun? Ginamit. Ito na nga. So, naghanap siya ng isang microfinance cooperative. So, yung mga nagpapautang. And inaprubahan yung loan niya na 30,000. And according to her, sa totoo lang, takot siyang mangutang noon. So, lahat naman tayo, di ba? Yes. Takot mangutang. Pero Pero, parang saan ka na humuhugot ng lakas ng loob mangutang? correct. Hindi pa man dumarating yung sahod. May utang.
meron na agad. Pambayad na ng Oo. utang. May utang mo May na ba? kipupuntahan na. Pero sabi niya, kung hindi niya susubukan, kailan pa siya aangat? Di ba? True enough, di ba? Risk taker. Yes, yun din naman yung parang pinaka-bottom line natin doon. Paano mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo ito susubukan? Yes. Parang yung pag-utang ba yan? Pag-utang. Tama. At syempre gusto ko lang mag-shout out sa ating kapwa empleyado ng Filmex, si Miss Christine Ang. Hello po, good afternoon po. Shout po. out A. Tama, there's no harm in trying, sabi nga nila. Pag nag-succeed, edi great. Kapag hindi, lessons learned. And at least next time, alam na natin kung paano ang kalakaran, paano mangyayari, at paano ka Sa magiging susunod. okay. Sabi nga nila, experience is the best teacher. And to continue yung kwento natin, kanina tayo natapos sa kwento natin. So, gamit yung pera na hiniram niya, nakapagbukas siya ng maliit na pwesto sa palengke. Sana tuloy. Araw-araw may benta. So, nabayaran niya yung utang niya sa loob ng 6 na buwan. And ngayon, meron na siyang 3 empleyado. And patuloy na lumalago yung negosyo niya. No? So, imagine, lahat nagsimula lang yan sa isang utang. no? Diba? Parang Good debt. Pwede Good yata debt. yun. So, ayun nga, yung sinasabi natin na dapat pag nangutang ka, syempre, may plano tayo at may direksyon at alam dapat natin itong gawing kapaki-pakinabang. Yes, Kaya nga long-term nung value. story. May disiplina Yes, dapat. yes. May plano siya kung paano babayaran. May kinapuntahan kung saan niya ginamit to. Negosyong pinag-isipan ba ng maayos? Yes. Yan yung mga good debt na sinasabi natin. And tama kayo dyan, mga partner. At ako, key takeaways lang siguro, no, para sa ating mga ka-Radyo Agri at mga ka-Sense. Siguro dapat magnilay-nilay tayo sa 3 Lalim ng katanungan. word. Yes, magnilay-nilay. Mag-reflect tayo. Magnilay-nilay. Yes. Bago tayo umutang, no? So, una dito, may plano ba akong bayaran ito? Parang, Ang hirap. Una pa lang, Number mahirap one pa lang yun pwedeng next question Next agad. question. Parang slash yun. Dalawa na lang ata ipakilala. And second, may kapalit ba itong dagdag na kita o opportunity? And lastly, kayang-kaya ba ng budget ko na hulugan ito buwan-buwan? O, Hindi. diba? And kung yes ang Umutang lang sagot ako natin, kung yes ang sagot natin dito, mga ka-sense, baka nga good debt ito. Yun. At natalakay na natin ang 2 uri ng utang. Ang good at bad debt. So, kaya dapat bago tayo mangutang, mga ka-sense, mga ka-Radyo Agri, itanong mo muna sa sarili mo. Sali na natin yung sarili natin. Sarili natin. Tayo. natin na magiging tulay ba ito sa pangarap ko o hukay sa problema ko. Ang biin ng yes, hukay. hukay. Pero tandaan, kahit good debt, dapat planado pa rin. Diba? correct. Planning is the key. Hindi porket para sa business or para sa bahay, ay go na tayo. Go lang ng diba? go, Go ano? ng go. Pag-isipan Go, go, go. dapat. Ganon. Yes. Naisingit pa, no? So, kailangan mo pag-aralan. Kaya mo bang bayaran ito buwan-buwan? Buwan-buwan. O baka naman mas Oo. malaki pa yung utang kaysa sa Negative. Sa sahod. Nag-negative Negative. na. Yes, hindi natin papayagan Disiplina yan. pa rin talaga palagi at all time. So kasi nga kahit good debt yan, kung wala kang plano, maaaring maging bad. Bad yan. Tama, isang hapon na naman na napakaraming aral ang napulot natin sa episode natin ngayong hapon. Para sa akin naman, mag-iwan din ako ng aking key takeaway. Hindi magpapatalo. Oo. Sabi nga nila, tatandaan natin na ang utang ay parang apoy. Na kapag napabayaan, pwedeng ikatupok at ikaubos. Pero pag sa tama na punta, asensoy, madarama. Very rhyming. BFP. The rhyme is rhyming. Rhyme is rhyming. May warning sign. It's giving. Yes. Okay, so correct nga kayo dyan, no? Sabi nga nila, ang utang ay dapat gamitin bilang kasangkapan, hindi sandalan. Ganun. Napasandal ako doon. Hindi ito masama kung ginagamit natin ito ng matalino. Paano pag walang talino? Ganun. Parang utang lang ng utang, go lang ng go. Ayan. Kaya dapat disiplina. Yes, disiplina is the key. So, Correct. nagiging makapanganib ito kapag nawawalan tayo ng control. ng utang, Ganun naman mga palagi. kasi. Tuloy-tuloy lang. Nawawalan ka na babayaran ko ba to? Kailan ko kaya to mababayaran? Wag na. Kasi nga, hiram ka lang ng hiram. Kaya dun sa sinabi mo kanina, partner, na may plano ba akong bayaran, ang hirap. Hirap sa Lagi ka dapat babalik sa 3 question Oo pala na yun. dapat. Number 1 to 3 Bago pala umutang. palagi. Yes. Pero yun nga mga ka-partner, no? Kasi pagka ang tanong nga natin dyan, kaya ko bang bayaran? Minsan hindi natin may iwasan kasi yung thought and then yung mga scenario na meron talaga tayong pinagdadaanan financially. Pangangailangan. At, parang
last resort mo na lang ay yung umutang. Pero yun nga po, kailangan pa rin natin ng disiplina, kailangan may repayment plan tayo para hindi naman tayo magdulot din ng stress. Stress ka na-stress ka yung inutangan mo kasi nga hindi natin kaya siyang Hanggang sa bayaran. dumami na ng dumami, yung taong pinagtataguan mo. Yes, kasi di ba Hindi parang sila ha? sila dulas ka doon. Kasi di ba parang meron kasing mga senaryo na nagkakaroon na nga ng away, na ipopost pa sa Oo, yun. Madami. Actually, totoo yun. ka na ng utang mo, natatag pa. Kasi yaantag mo. Kaya dapat hindi na umabot. Huwag na natin paabutin sa ganon, mga kasins. Napakahirap ng ganon. Yes. Kaya kailangan babalik-balikan talaga palagi yung topic natin. Yes. Golden Panoorin niyo po ratio. sa Ayan, pwede Good nating debt, panoorin yung bad debt. replay pag kailangan mo Oo, ng medyo diba? divine intervention. Oo. Diba? So, bago tayo tuluyang magpaalam, iiwan namin kayo ng isang paalala na maganda ring pagnilayan nating Ayan, lahat. tayo sa nilay. Yes, sabi nga ni AC Benson, yan, friend ko yan. May pa-code ka pa dyan, ha? Yes. Before borrowing money from a friend, decide which you need more. So, ano nga ba Parang ang bigat. kailangan mo? Pera o kaibigan? Ayoko pera. Pera pa rin. Pera pa rin. AC Benson, pera pa rin po. Yan. Parang masarap pag nilay-nilayan yan, no? Kasi nung correct. bago ka umutang, friend Friend. kayo tawag. Mare pa Mare, kayo. Mars, may extra ka ba dyan? Tapos nung nakuha mo na yung inutang mo, at Tapos nagpangako ka na, babayaran ko yan sa ganitong linggo. Oo. Dumating yung linggo na yon, nagchat-chat sa'yo, pare, kamusta na yung Hindi ka nagre-reply. Sino to? Sino to? Ganun. parang ang sarap kasi pautangin yung, kailan mo ba ako sisingilin? Oo, yung mga Diba? ganun. Correct. Yung alam mong bihira din naman siya umutang, alam mong may kakayahan. Kahit naman yung mga kaibigan mo, kahit gusto mong pautangin, kahit talagang kailangan nila. Pero syempre, isipin mo din kung talaga bang may kakayahan ba sila. Or baka mamaya masira pa yung pagkakaibigan yung dalawa. Yes. Parang, wag nating hayaan na yung pera ang maging ugat ng hindi natin pagkakaunawaan. Ugat ng mitya, ng pagsasamahan. Ganun. Diba, mga Tama, friends? katulad na lang din ng nag-comment dito sa ating live, si Joyce Ann Alcantara. Ayan, hi Miss Ang Joyce. utang ay parang anay na sisira sa bahay pinansyal mo. Yes. Si Miss Joyce ay ating Guest guest natin last episode. last time. Oh. Yes. Thank you, Miss Sa Joyce. Golden. Tama naman yung binanggit ni Miss Joyce. Tinalo yung apoy mo. Kaya, Anay na siya. anay na agad yun sa kanya. Ayan, no? So, hindi nga lang ito usapin na tungkol sa pera, usapin din po ito ng tungkol sa tiwala na binigay sa atin nung nahiraman natin. And of course, relasyon at responsibility rin ito. Yes, Miss Rose Gold Brankitan. So, dahil sa susunod na episode natin, wow, may susunod na kaagad. Meron agad. Dahil napag-usapan na natin ang usaping pera at utang. So, ngayon naman, dadako tayo sa ugnayan ng relationships and debts. Usapang relasyon. Relasyon Susunod na at episode. utang. Baka makahabol ako dyan. Sige, wait lang. Patapos pa lang tayo sa usapin ngayong hapon, mayroon na naman tayong aabangan sa susunod na year natin. Kaya naman mga kasens, tutok lang, tiyak na masarap at mahaba-habang usapan na naman ito patungkol sa pera. Mahaba-habang. Mahaba din yung pagkakabanggit ko. Correct. At kaya naman hanggang sa susunod nating talakayan at chikahan at makakasama nyo na naman kaming muli sa susunod na episode ng ating programa. Yes, at paniguradong mag-e-enjoy, parang tayo ngayon, no? Mag-e-enjoy po kayo habang maraming matututunan at mapupulot na kaalaman sa usaping pera. Medyo pitin tayo kasi ngayon ng araw, no? Parang ang dami pa kasi, medyo malawak itong usaping utang. Diba? Yes. Kasi Marami lahat talaga tayo nakapaloob, maraming nakaka- factor dito eh. Yes. Kaya abang tayo next episode mga kasens. Yes, mga kasis and mga karadyo agri. Again, this is Miss Rose Gold, one of your financial besties na friendly at happy pagdating sa money. And ako naman si Mrs. G, ang inyong financial bestie at Mrs. na happy at wise pagdating sa money. At ako naman si Brankita, ang inyong financial bro na naniniwalang sa piso-pisong maitatabi mo, siguradong buhay mo'y aasenso. This is Talking Sense. We will help you to make your money make sense. Pag-usapan natin ang ating kaperahan, 1 cent at a time. Catch us on air right here on Radyo Agri 90.1 FM. Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. kasaganahan para sa bayan.
Friend, mag-shoutout pa tayo ng Yes, meron sige, sa sige. ating Facebook Live. Si Ate Junie. Hi! Pa-shoutout po from bookkeeping, solid listeners here dahil dyan pautang naman po. Ay, ba't ako? Ayan, batiin natin, Frenny, ang ating co-host. Yes. Birthday niya Ay! sa kahapon. Belated Ayan. happy Thank you po. birthday, Maraming salamat po. Frankie. Mag-comment kayo dyan para ano. Yan, batiin po natin. Mag-vlog ako mamaya pagkatapos namin. namin dito. Manlilibre po siya sa kantin mamaya. Birthday lang. Bati lang. Ay, pati lang. Balita ko na kapag Sa- 50-30-20 rule na yan, 50% daw sa birthday niya. Ala ka. Hindi pala napunta sa ano. Correct. Actually, namalengke nga kanina yan eh. Ay, kaya pala nawala. Wala ako ng isang oras. Parang naging 90 lahat. 10% wala na. Correct. Ayan, so baka gusto mo i-plug ulit ang ating Radyo Agri. Huwag niyong kakalimutan na mag-like and share sa ating Facebook, X, Instagram, and YouTube account Yes. at Radio Agri 90.1 FM. Like and subscribe. Yes. Mapapanood din ang ating replay sa ating YouTube account and pwede tayo tumawag or mag-text sa ating hotline 0962-1197-445. Yes. So, pwede silang mag-text ang ating mga listeners and viewers ng mag-text or tumawag ng mga experiences niyo po. Oh, patungkol sa Pagdating mga ganito. Oh. utang or mga pwedeng... Usaping kaperahan. Yes, usaping kaperahan na pwede natin maging topic on our 24 hours next naman episodes. active yung ano number natin. Mamba din. Ayan. 24 hours naman active yan. Ayan. Maraming salamat po mga ka-Radyo Agri, mga kasens. Kita-kita ulit tayo. sa Until susunod our na next episode. Sa susunod na Yes. episode ng Ka-Talking Sense.